Ilang senador, nais daw hong bawasan ang nakalang bilyong pisong flood control budget sa ilalim ho ng 2026 budget ng Department of Public Works and Highways. May update dyan si Bombo JC Galvez. Nais ni Senate President Francis Chis Escudero na bawasan ng 250.8 billion pesos ang pondo para sa flood control projects mula yan sa 881.3 billion pesos na panukalang budget ng Department of Public Works and Highways para sa 2026. Ang malaking bahagi ng pondo ay nais ilaan ni Escudero sa edukasyon, kalusugan at produksyon ng pagkain. Git ng Senate President, 13 billion pesos lamang ang nakalaan para sa mga bagong silid-aralan, ngunit napakalaki ng pondo para sa flood control. Dagdag pa niya, dahil nakatakdang ipatupad sa susunod na taon ang Flood Control Master Plan na popondohan ng isang bangko, mas makatuwiran na bawasan mo ng pondong inihain ng Department of Public Works and Highways sa Kongreso. Mungkahi rin ng senador, dapat repasuhin ng Department of Budget and Management ang budget ng ahensya at gawing minimal lamang ang flood control funds na ilalaan sa mga lugar na tunay na nanganganib tuwing tag-ulan. Maging si Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian ay nagbabala na tatanggalin ang bilyong-bilyong pondong inilaan para sa flood control project sa 2026 kung hindi maayos ng ahensya ang mga questionabling alokasyon. Ayon sa senador, hihintay ng Senado ang isusumiting irata ng tanggapan na dadaan muna sa masusing pag-aaral ng Kamara at Senado bago aprubahan. Git niya, hindi maaring ipasang kasalukuyang anyo ng budget dahil puno ito ng red flags at malaki ang posibilidad na magdulot muli ng katiwalian. Ipinahayag din ng senador na mas nais niyang ilipat ang malaking bahagi ng pondo sa sektor ng edukasyon upang maabot ang target na 4% ng gross domestic product. Pangunahing tututukan dito ang pagtatayo ng mga bagong silid-aralan. Kung ganito yung magiging itsura ng budget, sigurado ako yung 270 billion ng DPWH flood control, tatanggalin namin yan. Dahil nga yung buong flood control projects, walang, for now, ang daming red flags eh. Ang daming red flags. No, so yung credibility ng projects hindi ma-assure, no? So kung hindi natin gagawin 'yan tapos may ghost projects pa, mauulit lang yung ghost projects in 2026. Yun nga ina-avoid natin, mauulit yung ghost projects in 2026. So tinitignan rin namin, ako personally minomonitor ko rin mabuti yung reforms ng DPWH. Like for example, yung mga district engineers ba na corrupt, natanggal na. Buti na lang yung Alcantara natanggal na. Kasi kung ililipat mo lang siya, edi ililipat niya lang yung corrupt practices niya. No, so sasabayan rin to sa mga reforma sa DPWH. Nakatakda naman ngayong araw ay katlong pagdinig ng Blue Ribbon Committee ukol sa maanumalyang flood control projects. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.